Yun nga yung healthy. Guys, kumuha kami. Ayun, walang nag-check. Pang matalino talaga siya, kaya nag-aaral si Einstein dito. Hey! Tapos na-check ka na wala kang ticket, ang fine mo agad is 100 francs. Hi guys! So, nasa train na kami pa Zurich. So, hindi na ako nakapag-vlog sa checkout kasi nagmamadali na kami dahil malapit na yung next train namin. So, from Interlaken West, bababa kami sa Bern and then magta-transfer ng Bern to Zurich. Tapos, pagdating sa Zurich, mag-train pa tayo ng mga 3 minutes kasi dun malapit yung hotel natin. So, Easy Hotel ulit tayo magstay. Easy Hotel. I mean, check-in muna. Check-in na kami. Early check-in. May additional na 10 Swiss francs. So, oras ngayon is 1 o'clock. Tapos 3 p.m. pa dapat yung check-in na. So, mag-early check-in na tayo. Kasi may mga gamit tayo. Makasettle na tayo. Tapos maglilibot na kami. Wala silang dito, wala silang Reception. Attendant na A-assist. mag-a-assist. So, ito, puro dalawang self-check-in lang meron sila. Madali lang naman kasi ang hinihingi lang, booking details, name, etc. So, makakapag-check-in ka. Tapos may mga locker dito. Ewan kung may bayad. Di, tignan mo, other cost. Ba't may other cost? Tax. May tax talaga eh. Okay. May tax nga pala. Dito sa Europe, guys, meron nga pala silang city tax na tinatawag. Kasi nung sa Paris din, Meron tayo. So, paying na tayo. Yun sa iba. Ito na lang. Authorizing, thank you. You have paid. Guys, so ito yung room namin. Pinakataas kami, guys, kaya ganyan yung itsura niya. Yan. Diba? Easy Hotel. Love, ang laki ng CR. Oo, tignan mo. Wow. Pwedeng ilagay dito yung ano. Maleta. Laki, no? Ito yung, yung inidoro. Tapos, lababo. Meron na ring blower, heater, and ito yung shower area. Ayan. Tapos parang nabook ko to 7,000 pesos. Ayan. Sa Agoda to nabook, and you can use code Aliana Agoda again para syempre maka-discount kayo sa inyong hotels. Paande, ayun, hilahin mo. Ito. Yan. Yan. Punta sana kami dun sa Lindt Chocolate Factory ba yun? Basta museum siya. And tatry namin na mag-walk-in kung pwede. Kasi kung hindi man kami makakapasok doon, may mga shops and cafe naman doon na pwede namin pagstayan. Kasi hindi pa rin kami nagla-lunch. So, doon na lang kami kakain. Ang ganda dito sa Zurich. Iba rin yung ganda dito, guys. Di ba, love?
no? Tapos, may mga tram dito. Actually, hindi ko alam na may mga tram dito sa Zurich kasi hindi ko siya masyadong na-research or pinanood sa TikTok, ganon. Yan. Ito guys, tram. Wow! Guys, bili muna tayo ng ticket. Ito yung bibili natin, yung 24-hour ticket. So, 9 francs siya. And ito na lang bilhin natin. Ayun. Ito yung ticket mo, love. Tapos, ayun. Ano yun? Isa pa. Receipt. Receipt. Bili pa tayo ng isa. Para tig-isa kami ni Jake. Nine. Hindi mo alam. Okay. Okay, let's go. So, T17 tayo. T17 tayo sasakay. Okay, wala nang ano yan. Bili muna tayo ng SD card. Hindi tayo sumakay kanina. Ganda lang, no? Iba yung ano niya dito. Iba yung experience dito. So, ayun, kung makikita nyo dun guys, sobrang daming trip. Sobrang laki, no? Sobrang laki, guys. And may salamin dito. Hanapin natin yung inter-discount. Sabi dito, diretso lang. Ayan. Tapos, ayun nga yung sinasabi ko kay JK kanina. Ang ganda ng mga, hiwalay yung daanan ng tram sa daanan ng kotse, di ba? So, parang hindi talaga nata-traffic yung sa mga tram. Lalo na kung magko-commute lang kayo, ganun. Dire-diretso lang siya unless merong mga stops, may mga, hindi ko alam kung may traffic light ba yung mga tram. So, ayun, ang galing, di ba? Kasi, kung kahit yung may mga work dito, syempre, dun ka nasasakay kasi nga dire-diretso yung tram. Tapos nag-avail nga kami ng 24-hour pass. Nasa 9 francs lang siya. So, pwede na tayong gumamit ng mga tram, bus, ganun. Pero alam nyo, dun sa tram, wala namang ano, no? Walang nanghihingi or walang inspector, walang nag-check. Dito tayo. Ay, dun pa tayo lalabas. Ay, saan ba to? Ay, dito. Ayun, walang nag-check, walang nag-inspect. Pero syempre, 'di ba, integrity. So, kung may one day lang kayo dito, guys, bumili na lang kayo ng 24-hour pass para just in case, 'di ba, na may mga nag-check, ready lagi yung pass mo. Kasi kunwari, ito, may pupuntahan tayo, yung Lindt Chocolate na museum. Ang pamasahe na agad ay 3 francs. So, pabalik ulit 3 francs. Yung 24-hour pass, nasa 9 francs lang. 'Di ba? So, marami na tayong mapupuntahan and nakasulit at sobrang tipid yung 24-hour pass. Yun lang. Hanapin natin, guys, yung inter-discount. Parang gusto ko mag-Starbucks. tagal na nating hindi naggaganon, no? Parang sa Pinas pa tayo huling nag-Starbucks. Ay, oo, nung nagkita tayo nila Kaloy.
Huli naming Starbucks guys, October pa, nung nasa Pinas. So tatawid tayo doon, pero hindi ko alam paano kami tatawid kasi walang pedestrian lane dito. Oh. Baba tayo guys. Kasi walang tawiran dun eh. So, tingnan natin kung may akyatan sa kabila. Ayan guys, meron pala ditong interdiscount sa ilalim. Nadaanan namin. So, check natin. Ayan guys, may nakita kami dito. So, ito yung brand na ginagamit ko ngayon. Guys, malapit lang dito yung ETH Zurich. Doon nag-aral si Albert Einstein. And makikita natin doon yung locker niya. So, malapit lang kasi guys, isang tram lang, tas parang 8 minutes lang siya. So, doon na lang tayo magpunta kasi magko-close siya ng 5 p.m. And after nun, tsaka na lang tayo pumunta doon sa Lindt. Ayan, tatawid tayo dito guys. Ang daming tao, love, no? Grabe. Dito tayo sasakay. 3 stops lang tayo. Yung paa ko naglolo ko na talaga. Sakit. Guys, nandito na tayo sa ETH Zurich. Ang sakit ng paa ko, guys. Ang sakit. Hindi ko alam kung saan yung pasukan. Ito ba yung pasukan? Oh, ayun. Ito pala yung pasukan, guys. Ayan. Floor F daw. Guys, tingnan nyo naman. Ang ganda naman dito. Pero alam nyo guys, ano pala to, nag-rank siya as, top university sa buong mundo. Nag-rank siya as top 10. Ito yun guys, ang ganda. Mag-picture muna tayo dito. So, yung mga specialization kasi dito sa university na to, yung mga engineering, physics, yung mga ganon. Tapos yung mga tungkol sa science. So, ayun, pang matalino talaga siya. Kaya nag-aaral si Einstein dito. Bawal ako dito, guys. Wait lang, hanapin na muna natin yung locker. So, tingnan nyo to, guys. Kusa siyang bumubukas. Wait lang. Sara muna natin siya. Tapos, ayan. Ayan, tara. Tingnan nyo, guys, ah. Bubukas siya. Sabi kasi dito, F40. F, ayun, F. Okay guys, mag-elevator kayo, tapos pindutin nyo yung F. Kasi dito, nakalagay dito yung Einstein Spin and F40 daw. So, pag nasa F level na tayo, 40 naman yung hanapin natin. Tapos alam nyo, kahit matagal na tong university na to, parang 1800s pa siya nagawa. Pero grabe na maintain nila into modern design. Tingnan nyo, wala siya yung parang touch na medyo old yung itsura. Kasi parang, ayun nga, siguro over ilang decades, parang minamaintain nila. Tapos siguro sinasabay nila sa modern era, ganun. Nakakasabay sila. Guys, nandito na tayo. Ito yung locker na yun. May letter. Ito yung mga libro, guys. Tingnan mo. Bawal siyang kunin. Tapos may mga letter. Oh my God.
To guys, nag-search pa ako about this university and ayun nga, known for excellence in engineering, physics, computer science, and architecture. So, best university in continental Europe. Oh my God. Produces hundreds of inventions and startups. Okay. Search natin kung gaano kahirap makapasok dito. Oh, definitely competitive, but not impossible. Baka gusto nyo mag-aral dito, di ba? Magiging ka-level nyo si Einstein. Sabi dito, one of the top universities in the world. So expectations are high for international students. You need a qualification equivalent to the Swiss Matura. Oh my gosh, may mga ganun-ganun. Many countries, including the Philippines, don't directly qualify. Guys, hindi pala tayo qualified dito sa ETH. You may need 1 to 2 years at a recognized university and pass the ETH entrance exam. Very hard daw dito, guys. Guys, sabi dito. Kasi nakakatawa kasi ito minsan si ChatGPT. Sabi, how smart do you need to be? Sinagot niya, sabi niya, strong in math and analytical thinking, comfortable with intense workload. Many students were top students in their countries. Ayun. The bigger challenge is actually surviving ETH, not just getting in. Guys, nakabili tayo ng ticket, pero for 5:30 p.m. pa. Ito yung ticket natin. And 4 p.m. pa lang. So, dito muna tayo. Hangat lang tayo ng seat natin. Dito na lang tayo. So, ito yung in-order namin. Hot panini. And, ano lang to? Iced chocolate lang to. So, ayun nga, ito yung hot panini, nasa 11 francs. Tapos, itong iced chocolate, nasa 8 francs na siya. So, ito ang gusto ko matikman eh. Anong pinagka-11 nito? Shucks, ang sarap. Ang sarap ng chocolate, grabe. Lasang-lasa yung chocolate. Kanina yun. Laki pala. Ito yung cafe nila, guys. May pila dito and parang mananalo ka ng, ewan ko, Wheel of Fortune siya. So, mahaba yung pila. Ayan. Tapos ito na yung pasukan sa museum. Here. Pero, bawal dito yung coat, tsaka yung bag. Pero bakit sila may dala? Okay na yung paa ko, guys. Hindi na sumasakit. Napahinga ko kasi ng mga 30 minutes. Thank you. Tapos maglinis muna tayo ng kamay. Kasi magtitikim-tikim tayo dito ng chocolate. Ano to, guys? Ay! Ito yung mga buto ng kakao. Ayan. Wow! Wow, finish. Next. Wala akong pake kung paano siya ginagawa. Oh, doon na, doon. Ano yan, paano? Yan.
Grabe tong vlogger na to. Gusto lang kumain. Oh, basta guys, sa mga pupunta dito, basahin nyo yan kung gusto nyo ng dagdag kaalaman. Ako ayoko na ng dagdag kaalaman. Pagod. Masyado na ako nag-enjoy dito. Okay na ako guys sa tikiman. Si JK na yung bahalang mag-tour sa inyo ah. Nagbabasa ako dito. Si JK nagbabasa, tapos kakwento niya sa inyo. Uy, hindi oh. Walang ganun. Tingnan mo yung pangalan. Ayun ang pangalan niya, si Lind. Siya yun. Ah, si Linz. Ito si Nestle. Nestle. Nestle? Ayun. Ayun. Pioneers of milk processing. Hmm. Okay, so 1900s to 1950. Molds. Ang galing. Nestle. Oh, Nestle. Switzerland. Kailan to? 1900s to 1950. Yun na. Gumaganda na yung molde nila dito. Di na lang square. Top layer. Ah, oo nga. Alam, merong ganun o. Iba-iba na yung mold nila. Kasi kanina, puro mga bar-bar lang. Ngayon, iba-iba na. Ang galing naman. Ba't ngayon, hindi na ako nakakakita ng mga ganyan? Hindi ka lang nakakita, pero meron. Ano? Today. Ito na ang pinakamalulupit. Parang mas naging simple ngayon. Ganun na lang. Hindi, pero yung ano niya la, molde niya, hindi na bakal or ano. Tignan mo, ano na siya, parang rubber na siya. Rubber na siya. Okay. Mas malalaki nito. Maramihan na. Machine na talaga ginagamit. Ayun na yung tikiman time. Ito na yung tikimon, guys! Kumuha ka daw ng ano, tinidor, ay kutsara mo. Saan? Dun. Tikim tayo muna bago si JK. Tayo sa white chocolate. White chocolate. Cool daw. Konti lang kasi baka maumay tayo. Ang sarap. Sarap. Please only use spoon once. Isang beses mo lang So, siya. tapon na natin to. Titikman niya, guys. White chocolate. Tamis. Tamis. Next naman. Next natin ay milk chocolate naman to. Milk chocolate. Tamis. Next. Ayan yan. Ito dark chocolate to, guys. Kunti lang kasi dark. Yun nga yung healthy. Masarap din. Sarap. Masarap, malasa siya. Hindi siya yung dark na mapait. Yan. Milk chocolate, guys. Tamis, no? Mas tamis. Tamis. Doon naman tayo sa dark chocolate. Okay, go. Sa likod ka. Ito naman yung dark chocolate.
Excuse me. Okay, try. No, hindi siya mapait. Oo, masarap yung dark chocolate, guys. Ha? Ano yan? Process? Parang siya. Ah, okay. Ito guys, dito pinaprocess. Ganito yung process niya. Tapos may lumalabas dito ng chocolate. Tapos, papalamigin para tumigas. Ayan na siya. Tapos, dito naman, babalutin siya ng milk. Ayan. Naging white na siya. Tapos dito, lalagyan pa ng decoration. Ayan. Ma-decorate na siya, no? Lupit. Tapos, dito, lalagyan ng almond sa ibabaw. Ito yung almond na nilalagay. Ito na itsura niya. Tapos, papalamigin ulit dito. Tapos ito, final cooling. Nandito na sila. Ito naman sa kabila, guys. Mga chocolate bar naman ang ginagawa. Naman, guys. Pindot ka, tapos kukuha ka. Yan, try natin kumuha. Let's go. 1, 2. Okay. Kainin natin. Top. Naka-red pa. Parang dark chocolate. Yung kinain mo? Oo. Tagal ah. Dami na laman. Ayoko niya. Sobrang dark. Kabla. Sarap nila eh. Titignan mo dun kung ano yun. Para siya, ano siya? Para Go. siyang lemon. Ay, orange. Guys, orange. Ang harap naman. Chocolate na orange. Sarap. Sarap. Guys, kababayan. Ay, kagi. Sige, kami. Ah. Ito ka. Strawberry. Ito na yung libreng tigi isang chocolate. Tatlo kukunin ko. Uy, bawal yun. Guys, kumuha kami. Kuha tayo ng isang dakot. Hola. Actually, wala akong natutunan. Kasi hindi ako basa-basa. Ang inabangan ko lang talaga, guys, is yung pagtikim-tikim ng chocolate. Yun lang.
Tinatamad na kasi ako magbasa, guys. Tapos ang dami pang tao. Kaya parang ang gana. Nawala ng gana. Cooling. O, ayan. Yun, may nalaman siya guys, cooling. Yun. Ikukul mo siya para hindi malus. Natutunan ko, kailangan ako. Pagka tayo binigyan, ano ba bibigyan dapat tayo dyan? Thank you. Yan, hindi niya napigilan. Kailangan niya humingi. Love, mayroon dito yung sinasabi ni Iva ng mga Tokyo, ay Iba yan. matcha strawberry. Yun sa kanya Ayan, yung matcha. pistachio. Pistachio. Nandito sa bag. Tingnan nyo guys. Tadan! Dami. Ang dami na guys. Hindi na natin kailangan bumili. Gusto mo, bili ka pistachio. Ayoko. Guys, malapit na. Ito yung roulette. Ito yung mga mapapanalunan. Oh, yun. Nanalo siya isang balot. Wait. Ayun na. Hey! Go. Ala, ang liit! Pwede na. Yeah, yay! Ayun na. Sa akin guys, ito. Ito yung gusto ko makuha. So, Yes. buti na lang. Sa'yo, pakita mo. Here. Laki na din pala. No? Kala ko maliit. May price, oh. Magaling naman. Thank you, Lynn. Lindor. Thank you, Lindor. Pwede Uwi ba na dito? kami, guys. Ayan, lalabas na tayo. Napapagod na rin kasi ako. Parang ba't ganun? Ang bilis ko na mapagod. Parang hindi na ako pwede yung panggaral-gala na travel. Yan Kasi- guys, nararamdaman niya na. Nararamdaman ko. Kasi nung nagsi-Singapore kami, Singapore, Taiwan, Hong Kong, talagang Kung buwis buhay. buwis buhay, parang sa isang araw, 4-5 yung napupuntahan namin. Ito ngayon, 2 pa lang napupuntahan namin, napagod na ako. Ayoko na. Parang masaya na ako dun, guys. Saya. Ito yung napanalunan niya, yung maliit to. Ikaw, Ito yung napanalunan. Hindi, yung maliit, yung bilog. Oh. maraming ganyan, Ayun yung guys. napanalunan ko. Yung maliit. Ang cute, no? Nak, picture ka. Nak, picture na nak. No, Eliana, tawag ka. Aso pala eh. Guys, kala ko may nakakilala na sa kanya. Pangalan pala nung aso na. Natawag. Eliana. Letter R. Ariana pala. Wala ko may foreigner na nakakilala. Ariana. Hawak mo ang beat. Ayoko. Wait lang. Ayoko. Guys, Ayoko. magaling yan mag-hawak. Hindi. Naalala ko na naman. Hindi ko hawak ang beat ngayon. Hawak ko ng tawa, guys. Sumayaw yan. Hawak mo. Talagang tulong ko na siya. Ano pa lang yun? 30%. Try kasi, dali yan. Ayoko. Oh, 1, 2, 3. Dali na. Naghihintay na lang kami ng tram namin. Pauwi na kami. Tapos 11 stops yung papunta dun sa isang tram. Tapos change ulit kami para onti na lang yung lalakarin namin pa hotel. Ayan yung tram, guys. Tapos ang galing kasi wala talaga silang mga inspector dito or mga basta yung mga nag-check ng ticket, ganon. Kasi ano pala dito, parang random yung checking dito ng mga inspector. And dito daw kasi sa Switzerland, yung culture nila dito is parang trust-based siya.
So, halos lahat, like 95% daw ng mga Swiss, talagang nagbabayad sila sa mga transpo, kahit hindi chine-check. So, ano sila, meron talaga silang integridad, ganon. Ang mangyayari lang, so, kunwari may random checking dito, tapos na-check ka na wala kang ticket, ang fine mo agad is 100 francs. So, ganun siya katindi. Kumbaga, wala ditong, walang warning. Kasi ang rule nila dito, strict talaga. Kaya parang nagbabayad talaga yung mga tao. Kasi nga, pag ikaw nasaktuhan na wala kang ticket, walang pasintabi na hindi mo alam. Ganun. Kung pupunta kayo dito, dapat may integridad din talaga kayo na nagbabayad kayo. Ganun. So, ayun, waiting na lang kami sa tram namin kasi number 8 yung sasakyan namin. And alam nyo guys, sobrang bilis ng mga tram dito. Parang kunwari ito. Ang dami talaga. Sobrang convenient, sobrang efficient talaga. Nakikita nyo naman, dumadaan sila sa likod ko. Ang bilis, di ba? Sunod-sunod yung mga tram na dumadaan. Iba-ibang line yan, guys. So, kunwari sa amin, parang 120, pagkababa ng tram dun sa stops, 120 meters lang yung lalakarin namin. Nandun na kami sa hotel. Kasi nga, sa sobrang dami nilang lines dito, parang, basta, mabilis ka na lang makakapunta sa pinupuntahan mo, ganun. Ang galing. So, ayun lang. Anong oras na rin kasi, guys? 6:30 PM na, and yun nga, medyo napagod na ang lola mo at gusto na natin muna magpahinga. Kasi guys, bukas na rin yung flight namin. 11 AM yung flight namin. Actually guys, nakakatawa kasi nung tumatawid kami dito, nandyan na yung tram namin, yung number 8. Kaso pagkapindot ko, biglang umandar na yung tram. So wait tayo ng next na tram natin. Ano to? Number 9 to. Nakakatuwa talaga kasi sobrang sakto lahat ng mga train dito. Like, kunwari, sabihin mong sa SBB or sa Google Maps nakalagay dyan, 11:04, ganon. Dadating talaga sila ng 11:04, tapos aalis siya ng 11:04, ganon. Ganon siya kasakto. Wala pa kaming encounter dito na late, 'di ba, or na delay. Parang very rare kung magkakaroon man ng delay dito. Ganon. Pero, grabe yung mga ganito nila, yan. Yan, yung mga ganyan nila. 1 minute na lang yung 8. Oo. Yung bus ay yung tram number 8. Oo, yung tram number 8, 1 minute na lang. Ayan na guys. Ayan na. Ayan na siya. Ayan na. Grabe no, talagang sakto. Kasi 'di ba sa iba minsan may time pa na nade-delay talaga kahit nakalagay na siya diyan sa screen or sa Google Maps na nade-delay talaga. Pero dito guys, wala pa ako na-encounter na delayed or late yung tram. So ito, sasakay na tayo. And andito na tayo sa hotel. Ito yung hotel natin. So may bilihan dito sa tapat mismo. Pwedeng magbayad ng Laika. Like, ano ba yan? Laika Gems. Like a gems. Ito na lang. What's this? Hot water. Okay. Guys, may microwave Please keep the microwave clean for the next guest. Okay, kita muna tayo. Yan, so hi guys, dito na pala kami sa hotel. Si Aliana nandun sa banyo. So may share lang ako sa inyo about dun sa isa sa mga nabasa ko about Switzerland, about sa insurance nila. So yung Switzerland daw is wala silang public health insurance, hindi kagaya ng ibang mga countries around or countries sa Europe like Germany, Spain, etc. So yung Switzerland, yung health insurance nila is i-avail mo siya sa mga private companies. So, lahat ng mga tao dito sa Switzerland kailangan merong insurance. So, i-avail mo ngayon sa mga private insurance company. Tapos, isa sa mga parang kailangan malaman is yung franchise system nila dito. Yung franchise system is yun yung babayaran mo out of your pocket dun sa mga medical bills mo, etc. For example, franchise amount mo is 2,500. So, yun yung kailangan mong bayaran na medical cost bago mag-kick in yung
insurance system mo o yung insurance mo. So, kunyari, yung bill mo sa hospital is 1,000 tapos yung franchise mo is 2,000. So, kailangan mo munang bayaran yung 1,000 pesos. Kasi hindi ka pa umaabot. Oo. Kasi Yung bill mo, hindi umabot hindi ng pa 2,000. umabot ng 2,000 yung bill mo. So, pag umabot na ng 2,000 yung bill mo, tsaka lang Free siya. magkakaroon ng free. Kunyari, 2,100. Doon na magbabayad yung Insurance. yung insurance. Babayaran mo yung 2,000, sila magbabayad ng 100. So parang, the more na bumababa yung franchise amount, mas mataas yung binabayaran mo. Yes. Diba? Kunyari, yung 305 na bill mo, yung 300 ikaw magbabayad. 5 yung babayaran nung mo, Okay. nung insurance mo. Pero yung mga kasunod nun, dahil lumagpas ka na sa 300, sila na magbabayad. Kunyari, nagkaroon ka ulit ng medical situation. May bill ka ulit, sila na magbabayad. So nun. ibig sabihin, hindi siya totally free. Hindi. Yung kailangan, so from 1 euro to 300, babayaran mo. Oo. Yun yung Tapos, out of pocket mo. Ganun siya? Ganun siya. Okay. Bakit pinipili nung mga tao daw yung mas mataas na franchise? Kasi pwede ka naman pumili ng ganun, 300. Kasi basically, kapag mas mataas yung franchise mo, mas mababa yung monthly premium na binabayaran mo sa insurance. Pero pag mas mababang franchise, yung mas mataas naman yung babayaran mo. So, parang ang nangyayari is parang wini-wish mo na huwag kang magkasakit. Tama. Huwag ka na lang magkasakit para So, ganun siya. Hindi kagaya sa ibang mga EU countries nga Tulad na. sa atin, sa Spain. Yeah. Sa Spain, basta nagbabayad ka ng SS. SS, Oo, kahit ide-deduct. ano pong mangyari, wala ka talagang babayaran, di ba? Tama. So, ganun siya. Ganun yung isa sa mga nabasa ko. Nabasa ko lang to kay The German Brownie. So, from Germany siya. Kaya, nako-compare niya. Pero hindi siya nagrereklamo, sabi niya dun sa post niya. So, yun lang. Alam mo, yun yung kagandahan na nakakapag-travel ka talaga sa ibang bansa. Kasi, na-experience mo or nalalaman mo yung mga info tungkol sa iba't ibang bansa na, ganito pala dito, ganyan pala dito. So, parang mas, alam mo yun, yung knowledge mo about sa mga ganitong bagay, mas siya talaga, yung lumalawak yung knowledge mo. Ayan. So, yun lang guys. Nabasa ko lang yun na parang pwede nyo siyang i-share. Kasi baka mamaya may nag-isip sa inyo. Gusto nyong tumira sa Switzerland. Ang ganda sa Switzerland. Ganyan. Although mahal siya, pero malaking sahod. Pero may mga ganong Kasi nakita namin kanina kung magkano yung mga sahod. Nakita namin saan mo ba nakita yan? Na-research ni Aliana. Yung minimum wage dito ng mga housekeeper is nasa 3,500 francs. Yun. So, siya? Average siya ha. So, hindi ko alam if may mas mababa pa, like sobrang mas mababa pa doon, or eto na yung minimum nila. I'm not sure lang. Pero yun kasi yung mabasa ko dun sa na-research ko. So, parang kahit sabihin mo kasi na mahal yung cost of living dito, parang kaya pa rin siya. Kaya pa rin talaga na tumira ka dito, ganun. As housekeeper, or kung ano man yung trabaho na related sa skills mo, yung gusto mong trabaho, ganun. Livable siya, kumbaga. Yun nga lang, hindi natin alam lahat, syempre, yung ibang gastusin bukod Like, sa kagaya nga nung insurance. Yung insurance, di ba? May mga ganun pala na dapat ganito yung binabayaran mo sa insurance. Yung bahay ba dito? Magkano? Ganun. Tapos, ayun nga, kasi minsan love na pag-uusapan natin yung parang, kunwari, yung Starbucks dito, sabihin mo na 5 francs or nasa 10 francs yung isang cup ng Starbucks. Parang nasa lang siya, per hour lang nilang sinasahod, di ba? Na talagang kaya siyang, parang mababa lang pa rin siya. 20% lang yun ng nila, sahod nila sa isang oras or sa isang araw, parang gano'n. So parang minsan, di ba, naisip kasi natin yun sa Pinas. Na parang, for example, sa atin, magkano yung minimum wage sa atin? 600, no? So, 600. Tapos, kunwari, bumili ka ng Starbucks. 300 pesos yung Starbucks. So, parang kalahating araw mo na siya tinrabaho para makabili ka ng Starbucks. But,
here in Switzerland, parang yes, mataas ang cost of living. Magkano yung mga 8 francs na yun? Almost 600, 500 isang cup ng coffee. Pero per hour lang sinasahod ng mga tao yun. So malaki pa rin yung factor na sumasahod ka dito at nakatira ka dito. Kasi kahit papano, ano ka pa rin, average ka dito na kaya mong mabuhay at hindi ka talaga parang kapos, ganon, di ba? Ayun, kaya nga mas maganda talaga ma-research nyo lahat ng factors before going to different countries. Like, magstay kayo doon. Kailangan nyo siyang ma-research. Like, kagaya nun, healthcare, school, kung libre ba talaga. Kasi minsan, na alam natin, pagka sa ibang bansa, uy, libre yung ganito, libre yung ganyan. Okay yung healthcare, okay yung yung education, etc. Pero yun, may mga ganong information na kailangan dapat alam nyo before mag-migrate or before ka lumipat ng ibang bansa. Tsaka love, hindi lang yung parang, hindi lang basta cost of living na, hindi lang cost of living na bayad sa electricity, bayad sa wifi, bayad sa bahay, yung nire-research natin. Kasi, meron pa dito, syempre, yung tax, ilang percentage yung yan tax nung na isa sa mga tax. Yun nga, yung insurance. So, ano pa yung, hindi lang basta cost of living na para mabuhay ka. Yun, yung mga electricity, bahay, na normal na binabayaran natin. Hindi lang doon nagtatapos. Meron kang mga obligasyon sa bansa na gusto mong tirahan. Ganun. Yun nga, kasi kami, di ba, nakatira kami sa Spain. So, ang tax doon talagang very progressive. The more na mas mataas ang income mo, pwedeng umabot as autonomo or self-employed ng 47%. Yung tax na Yung binabayaran. tax pa lang yun. So, imagine mo, sobrang laki ng kinikita mo sa Spain. Tapos pag umabot ka dun sa bracket na yun, 47% ng ng income mo yung ikakaltas sa'yo. 47%. Pero hindi naman lahat, syempre. Ano pa rin yun? Kagaya kami, hindi naman kami ganun. Hindi naman kami 47%. Pero nagre-range siya, like, may 20 20%, pataas. 24%, 30%, tas 47%. So, may mga bracket siya, depende sa annual income mo. So, ayun, mag-research kayo ng mga tungkol sa ganun. Kasi minsan yun yung na-overlook ng mga tao eh. So, pag nag-move sila, parang, ay shucks, ganito pala yung, dito, ganito pala kamahal. Ay, may ganito pala. Ganun. Kasi nga, ang pinag-focusan lang natin is yung kuryente lang, yung grocery lang, yung bahay lang, tas na-overlook natin yung mga obligasyon natin sa bansang government obligations Yes. natin. Isa sa mga bagay, kaya kailangan yung malaman talaga yun and ma-research yun para hindi kayo mabigla pagdating nyo dito. Tsaka, hindi nyo siya pwedeng parang baliwalain. 'Di ba? Pagka nandito ka na, hindi mo siya pwedeng takas-takasan or dayain na parang hindi mo i-declare yung sahod mo, yung tunay mong sahod. Kasi nga, nabanggit na to ni Aliana last time sa mga vlog niya siguro, na sobrang galing nung mga dito, nung hacienda na tinatawag nila, yung nag-aasikaso ng tax. Nakakwentuhan din namin yung ibang mga DNV, NLV. Ganun daw, magagaling talaga, malalaman na ito yung pumapasok sa mo, pwedeng hingin yung mga bank records mo, etc. So, ayaw mo namang umabot sa ganun kasi nga, gusto mo nandito ka, peaceful yung buhay mo eh. Kasi sobrang sarap tumira. Tapos, magkakaroon ka ng ganung problema. So, better na alam mo siya para mapagandaan mo. Diba? So, ayun lang guys. Dito na kami ulit. Again, nandito nga kami sa hotel. Tapos na kaming mag-explore dito sa Zurich. Sobrang na-enjoy namin. Yes! Sobrang ganda. Iba yung ganda din ng Zurich. Yes. Parang nabitin nga ako eh. Oo, syempre. Medyo bitin. Kasi dumating kami dito. Anong oras na? Mga 2. Mga 2 o'clock na ng hapon. Galing kami ng Interlaken. So, konting oras na lang talaga yung meron kami. Yes. So, sana, sa susunod, pag bumalik tayo dito, ang i-travel naman natin, itong Zurich, Lucerne, yung Bern, Lucerne, yung Zermatt. Yeah. So,
marami pa naman tayong may explore dito, kaya hindi pa ito yung last. Oo. Tsaka malapit na lang, yun ang kagandahan. Yes. 2 hours lang kami, guys. 2 hours from Madrid lang yung Yes. yung biyahe namin. So, again, yun lang guys. Sobrang saya ng Switzerland trip namin and we got engaged. Hindi ko suot. Hindi niya suot kasi baka malaglag niya eh. Yes. Ano muna, medyo ingat-ingat. Kasi nasa ano pa tayo. Feeling ko ngayon medyo high pa. So, ayoko magka-problema. Ayun lang, guys. So, don't forget to subscribe my YouTube channel. So, Yes. ayun. See you in our next vlog, guys. Bye!